Welcome ulit sa DIY na madali lang gawin. Nag-order ako nito dati. DIY power bank. Mga January siguro. Nasa 300 plus lang to pag in-order mo na may voucher. Pero hindi pa kasi included dito yung battery. Maganda naman yung experience ko sa pagdi-DIY ng power bank na to. Ang problem ko lang, wala kasi ako nun na bagong LiPo4 na battery. Para lang magamit ko na, ang inilagay ko na battery is yung mga used 18650. 60 pesos lang yung isang 18650 na merong 3000 milliampere hour. Since mura lang yung battery at gamit na rin yun nung in-install ko, hindi rin tumagal. Madali nang nalulobat yung power bank. Kaya umorder na ako ng replacement. Imbis na 18650, 21700 na ang i-install ko. Mas malaki rin yung capacity nito. Pero syempre, mas mahal. 180 yung isang 21700. Pero okay lang. Dahil kaya naman itong mag full bar ng 3 to 4 cellphones. Very handy yung power bank na to kasi meron din siyang ilaw. Kaso ang ayoko lang dito, yung transparent casing niya. Ang dali lang nitong magasgas. Kung gusto nyo rin mag-DIY ng sarili nyong power bank at bumili rin ng preferred nyo na battery, iwan ko na lang yung link sa description. Kung ikukumpara natin yung 18650, hindi naman nagkakalayo yung size niya sa 21700. Medyo malaki lang ng konti yung 21700. Pero sakto yan dun sa DIY power bank natin. Pag 18650 kasi kumakalog. Kaya mas recommended ko na 21700 na ang gamitin nyo para sa DIY project na to. Kung mapapansin nyo, nasa pinaka lower part lang lahat ng negative terminal. At nasa ibabaw na part naman yung positive terminal ng battery. Kaya para hindi kayo magkamali, ilagay nyo sa ibabaw yung markings. Tas kayo na ang pumili ng palatandaan sa battery nyo. Dito, napili kong palatandaan is yung symbol or logo na do not dispose on fire. Yung symbol ng trash bin ang ginawa kong palatandaan ng negative terminal. So dapat lahat ng negative terminal or yung side ng battery na may trash bin, yun ay nasa bandang baba na part. Kung magkakamali kayo ng kabit ng polarity ng battery, pwedeng magkaroon ng problema. Pwedeng uminit at magbaga yung terminal hanggang malusaw. Or pwede rin na sumabog yung battery nyo. Kaya dapat tatandaan nyo kung anong polarity ng battery nyo bago nyo siya ikabit sa terminal. Dapat huwag kayong magkakamali. Kung na-install nyo na yung battery, i-test nyo muna. Kalog-kalogin nyo para malaman nyo kung merong maluwag na battery. So far, wala namang naging problema sa installation. All goods. Gamit yung EcoFlow gun charger natin,
Titestingin natin kung mag-charge siya. Charging naman. And also, supported niya yung fast charging. Kaya niya rin mag-charge ng fast charging sa mga phone na supported ang fast charging. Ang ipang titest ko dito na cellphone is yung Huawei natin na 5 years old. Working naman siya. And also, working din yung fast charging capability niya. Yun na lang muna siguro sa ngayon. Keep safe kayo sa pagdi-DIY. Peace.